Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ay, nako, I remember preaching uh, online that was in March 16, and that was the first lockdown dito sa Pilipinas. And so, parang napakadali lang ng panahon. And there we are, nandito tayo ngayon na waiting for the coming of the Lord. At sana nga dumating ng Panginoon. Ano po? Sana lahat ng mga tunay na mananampalataya ay talagang yun ang desire, patient desire for the coming of the Lord. Our topic tonight, beloved brethren and friends, proper understanding of God's sovereign will. Medyo nagiging kontrobersya ito. Aywan ko kung napapansin ninyo, mayroon nga sa online, nag-aaway-away, sa Facebook, nag-aaway-away tungkol sa issue ng hyper-Calvinism, Calvinism, Arminianism, mayroon bang will ang tao? May free will ba talaga ang tao? Sa kanyang pagkaligtas, na-exercise ba niya ito? And you know, mga kapatid, medyo nalulungkot tayo diyan. Lalo na kung maski mga pastors ay parang ginagamit ang Facebook platform for that debate. Okay? I believe we only have to go back to the Word of God. Never mind Calvin, never mind Arminius, never mind kung sino mga sumulat dyan ng kung anong mga article. I believe the Word of God has the answer. Yan po ang pananaw natin, and by the grace of the Lord, baka makatulong sa inyo ang pag-aaral po na ito. We are still in Romans chapter 9. At dito tatalakayin natin itong topic na ito, proper understanding of God's sovereign will. Sabi ng verses 14 and 15, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills, he hardens. You will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted his will? Now, medyo mahirap ang mga talatang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Kailangan talaga ang pagtatrabaho ng banal na espiritu sa ating mga puso't isip. And then, of course, kailangan ng open-hearted na pag-unawa po nito. Meaning, wala ng prejudice sa kung anong dating alam na natin. Katulad nitong verse na ito, he has mercy on whom he wills. Mayroong nag-interpret nito na ang gusto lang ng Diyos na kahabagan, yun lang ang gusto niyang kahabagan. Ang ayaw niyang kahabagan, ayaw niya. O kung sa iba pang version ng pagsasalita, ang gusto lang ng Diyos ang gusto lang ng Diyos na maligtas, yun ang kanyang nililigtas. Ang gustong ayaw ng Panginoon na iligtas, talagang they are destined sa destruction. And you know, naging controversy po yan. Okay? Lalo pa, ito bang sumunod na phrase dito, whom he wills, he hardens. Ang gusto ng Panginoon na ipatigasin ang puso, then patitigasin niya yon. So, I believe this should be addressed properly. Of course, ang context dito, pinapaintindi ni Apostle Pablo na talagang ang Panginoon, as far as election of Israelites, or rather, ang lahi ng Israelites, is concerned, talagang ang Diyos lang ang nagdesisyon yan, wala ng participation ang
nasyon ng Israel. Na-discuss na po natin yan kasi nandoon pa nga ang dalawang bata sa loob ng tiyan ni Rebecca nang nagsabi ang Panginoon, 2 nations shall be in thy womb. O 2 nations are in thy womb. Subalit, yun nga ang malaking pagkakamali na kung minsan, inihahalin tulad natin ito sa pagliligtas ng Diyos sa tao na parang ang Diyos ay siya lang ang may kagustuhan na iligtas at may kagustuhan din siya na ayaw niyang maligtas ang iba. Okay? Ang tinatawag predestination, which are improperly interpreted. So, titinan po natin mga katotohanan tungkol sa kalooban po ng Panginoon. Basic truths about God's will. Okay? First, it is not capricious. Anong ibig sabihin ng capricious? Meaning, gusto ko ito. Sa ayaw mo at sa gusto mo, gusto ko ito. And then, very inconsistent kasi maya-maya sabi naman, ayaw ko nito. Capricious, kapritsoso. Ganun ba kaya ang Diyos? No, it's not, mga kapatid. Ang kanyang kalooban ay palaging naaayon sa kanyang ugali. Tandaan po ninyo, very, very important po yan. In the law of hermeneutics or interpretation, ang lahat ng interpretasyon ay hindi dapat mag-kontra sa ugali ng Panginoon. So, ang kanyang kalooban, hindi kapritsoso. It is not whimsical or capricious. It is always consistent with His character. Anong kanyang mga karakter? Halimbawa, goodness. Okay? Ang Diyos ay mabuti. Hindi siya pwedeng maging opposite of goodness. Tandaan po ninyo, His mercy or He has that merciful character. Mahabagin na Diyos. Siya ay banal. Hindi mo pwedeng i-accuse ang Panginoon ng kung anong pagkakamali sa kanyang mga decisions. Okay? Banal po siya. Intrinsically and separate from His creation. He's a God of justice. Hindi kailanman ang Diyos magkukonsinti sa kasalanan. Alam po natin yon. At walang favoritismo sa Panginoon. Ha? Walang favoritismo. Hindi na may merong pinapaborito ang Panginoon. O hindi. He is also the God of wisdom, etc. So anumang mga interpretasyon po natin sa salita ng Panginoon, dapat hindi po yan magkontra sa ugali mismo ng Diyos. Okay? Here is one verse. Sige po, sabayan po ako ninyo. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, ang context dyan ay tungkol sa pagpaparito ng Panginoon, na ang iba nagsasabi, hindi naman darating, matagal lang sinasabi yan, hindi pa dumarating. At sabi ni Apostol Pedro, itong tinitingin na ninyo na parang delay of Christ coming, slackness of Christ's promise, sabi na, it is because He is long-suffering, not willing, ayaw niya na kahit sino ay mapahamak, not willing that any. Ano pong pag-intindi natin sa any? Meaning, wala. Ayaw ng Panginoon na may mapahamak kahit isa. Diba? And you know, it is but understandable in accordance to God's character that He is good. Diba? And that wala siya ng paborito. So, sa practical pa na ilustrasyon, halimbawa ako'y ama ng sabihin natin 10 anak. Ngayon, itong 10 anak ko ay nagsipaglayas o kaya't nawawala sila. Hindi ko malaman kung saan napunta. Ngayon may tinawag akong mga tao, binayaran ko sila at sabi ko sa kanila, hanapin ninyo ang aking mga anak. Pero ang gusto ko lang na iligtas, yung 5
Ang iba, ayaw kong iligtas sila. Anong klaseng ama ako? Di ba? I'm not good. Di ba? May favoritismo ako. And that could not be attributed to God. Tandaan po ninyo yan. He is not willing that any should perish. So ang kalooban ng Panginoon, kung pwede lang, all should come to repentance. And of course, God cannot and will not repent for you and for me. Responsibilidad ng tao ang pag-repent. Right? Maliwanag po yan sa verse na yan. So, makikita po ninyo na ang kalooban po ng Panginoon, hindi kapritsoso. Parang sinabi ng Panginoon, ito lang ang gusto kong maligtas. Yung iba, ayaw kong iligtas. Yun ang tinitingnan kung minsan ng mga tao when they, believe doon sa tinatawag predestination according to the books that they have read. O kaya, sovereignty ng Panginoon, elect according to His sovereignty. Pero wala kang mabasa na verse. Elect according to His sovereignty. Wala. Mayroon, elect according to His foreknowledge. Okay, 1 Peter chapter 1. So what I'm saying, mga kapatid, let us go back to the Word of God. Okay? Now, another truth about God's will, it is sovereign. Yes, it is sovereign. Ang kalooban ng Panginoon ay talagang makapangyari po yan. In fact, it is ultimately sovereign. Yet, it does not interfere with man's free will that he himself has given. Okay? Soberano ang kalooban ng Panginoon, pero hindi siya makikialam doon sa free will na siya mismong nagbigay. Di ba? Kung pakikialaman niya ang free will, hindi niyan free. At ang mangyayari, ang Diyos ay talagang parang nagbago ang kanyang isip. Binigyan ng kanang free will para makapag-decide ka. Ngayon, binawi niya yon. Hindi yung pwede. Di ba? He is sovereign. Subalit, hindi niya pinapakialaman o hindi siya makikialam sa anumang magiging desisyon ng isang tao. Ang tao ay palaging magiging accountable sa kung anong pinagdesisyonan niya para sa kanyang sarili. Man is always accountable for what he decides for himself. Now, pakinggan po ninyo ito. Simple logic lang po ito. Halimbawa, paniwalaan natin yung sinasabi ng iba na may mga gusto lang talaga ang Panginoon na iligtas at may ayaw siyang iligtas. Okay? Ngayon, sasabihin nila, itong mga taong ito, nag-decide sila dahil pinili sila. Meaning, ang kanilang desisyon, hindi yun ang batayan kaya sila mapunta sa langit o kaya mapunta sa impyerno. Okay? Nag-decide sila, ayaw nila sa Panginoon. So, kasi hindi sila pinili kaya ayaw nila sa Panginoon. So, ano magiging resulta niyan? Sasabihin ng tao, oo, hindi mo kasi ako binigyan ng kapangyarihan para mag-decide. Oo, hindi mo ako binigyan ng free will. Kaya ito, rather, hindi mo ako binigyan ng gift to repent. Kaya ito, nag-decide ako kontra sa kalooban mo. So, you will condemn me? Hindi mo ako pinili Kaya napunta ako ng impyerno kasi hindi mo ako pinili. Hindi naman yun dahil sa aking desisyon. Hindi mo ako pinili kaya hindi ako nakapag-desisyon. Nakita niyo ang ganyan? So, man can be excused? No, hindi. Accountable ang tao sa kanyang naging desisyon. Okay? Tandaan po ninyo yan. Basic truth yan sa salita ng Panginoon. Tingnan po niyo ang verse na ito. Matthew 23, verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings,
but you were not willing. Grabe, tingnan nyo. I wanted to gather your children together. Will ito ng Panginoon. Gusto kong tipunin kayo. Katulad ng pagtitipon ng isang inahin sa kanyang mga inakay. Gusto ko kayong tipunin. Pero, ayaw ninyo. Nakita nyo, pinakialaman ba ng Panginoon yung kanilang desisyon na ayaw nila? Hindi. Nag-decide po sila na ayaw nila. Ano naman ang willingness o ang will ng Panginoon sana? Okay? Sabi ng Panginoon, gusto ko na i-gather kayo. That is God's will. And yet, the free will ng tao, nagsasabi, ayaw ko. So makita nyo, mga kapatid, ang kalooban o the will of the Lord is really sovereign, yet it does not interfere with man's free will. Kasi siya mismong nagbigay niyang free will na yan. Okay? So, another truth na gusto nating tingnan bago natin expound yung scriptures. It will always be, or rather, it will always redound to His glory. Ang kanyang kalooban will always redound to His glory. Anumang kalooban ng Panginoon, lagi yan magresulta sa ikaluluwalhati niya. Okay? The glory of His love to those who would trust Him. Kung matapos may present sa iyo ang Ebanghelyo at nagtrabaho ang Banal na Espiritu, naintindihan mo ang iyong kalagayan na ikaw ay makasalanan, naintindihan mo yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, na tapos na, hindi pala relihiyon, hindi kung anong magagawa mo, kundi ginawa na ni Kristo. At yun, ini-offer sa iyo ang libreng kaligtasan. Ngayon, kung ayaw mo o kung gusto kang mag-decide, then you will have the glory of His love. Okay? So meaning, dinala ka ng Panginoon sa punto doon na you can decide. In the threshold of decision, man is responsible and accountable for his decision. Pag nag-decide siya, natanggapin niya ang katotohanan, talagang sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, then God will be glorified in the glory that will be received, or rather in the love that will be received by the man or by the person na nagtiwala sa Kanya. And that is the glory of His love. Okay? You will enjoy it forever sa mga tunay na nanampalataya. But also, doon sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon, will God receive the glory? Yes, of course. The glory of His justice and wrath to those who will not believe Him. Meaning, maluluwalhati pa rin ang Panginoon doon. Ang Diyos, gusto ka na iligtas. Pero, binigyan ka ng pagkakataon na ginawa na ng Panginoon ang dapat niyang gawin o ang kinakailangan niyang gawin. He died for our sin. Pero ayaw mo, then, tatamaan ka ng hustisya ng Panginoon. And God will be glorified in that. Why? Makikilala ang Panginoon na hindi nagkukonsinti ng kasalanan. Makikilala ang Panginoon na talagang siya ay Panginoon na ipinaghihiganti niya ang kanyang reputasyon as the God who is the God of justice. Now, God is not vindictive in a sense na parang kung may sala ka, gaganti siya. No, but He's vindicative. Ang ibig sabihin, dahil siya ay banal, patutunayan niya talagang banal siya. Dahil siya ay hustisya, patutunayan na siya ay hustisya. Kaya kung ayaw mo sa pag-ibig ng Panginoon, tatamaan ka ng kanyang hustisya. And God will be glorified in that. Okay? Hindi ka hahanga sa isang persona, halimbawa, na alam na niya na nagkasalang isang tao, pero ayaw niyang hatulan. Di ba? Ayaw naman magsisi, pero ayaw niyang hatulan. Hindi ka hahanga doon.
Pero kung ang isang hukom ay alam mo na talagang hinahatulan niya ang mga tunay na nagkasala, hahanga ka sa kanya. Di ba? Likewise, ang hukom na nagpapatawad sa mga taong nagsisisi, hahanga ka sa kanya. Remember, Christ is the judge. And to those who will repent, then He will exercise His love. To those who will not repent, He will exercise His love. Sa dalawang reaction ng tao, God is glorified. Okay? So ngayon, very, very important na maintindihan natin po ito. So, we go now sa Romans chapter 9, verse 17. Nasabi dito, for the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Tingnan po niyo yung last phrase, my name may be declared in all the earth. Now, para maintindihan po natin ito, ano ba ang nandoon sa Ehipto during those times? Mayroon po sila ng sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. At yun ang kanilang pinapaniwalaan na nagbibigay sa kanila ng lahat ng bagay. For example, they are worshiping Osiris, the god, tinatawag nila ang Diyos ng ilog ng Nile River. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ginawa yung dugo. Di ba? Ginawa yung dugo. So, meaning, pinapakilala ng Panginoon, may kapangyarihan ako sa Diyos-Diyosan ninyo. Dapat ako ninyong sampalatayanan. At makikita ninyo na itong Diyos-Diyosan ninyo ay wala namang kakayahan para kayo tulungan. Ako ang mayroong kakayahan. Pero ayaw ng mga Egyptians, ayaw ni Pharaoh. Anong ginawa ng Panginoon? Yun nga, ibinuhos ang kanyang galit. And of course, doon nakilala. Nakilala ng tao, nakilala ng sanlibutan that there is a God who punish sin. Okay? Hindi yung si Osiris. Mayroon silang tinatawag pa na Diyos nila si Heka. Yung frog. Palaka. Oh. At sinasamba nila yon ng mga Egyptians. Nung nangyari? Ang Panginoon, pamagitan ni Moses, gumawa ng maraming palaka. Hinampas yung ilog, dumami ang palaka, hanggang sa bahay ni Paraon maraming palaka. And they were disturbed. Isipin mo naman halimbawa, yung sinasamba nila na palaka, kahit saan nandoon, pag-apak nila, naapakan nila yung Diyos na sinasamba nila na palaka. Di ba? So, in that case, God is glorified. So, sabi ng Panginoon, for this purpose, very purpose, I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Then verse 22, what if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath, prepared for destruction? Tandaan nyo prepared for destruction. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang puot at ang kanyang kapangyarihan. Ipapakilala na yun doon sa mga vessels of wrath, prepared for destruction. And verse 23 and 24. And that he might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. So mayroong vessels of mercy, mayroong vessels of wrath. Okay? At lahat ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Okay? Vessels of mercy, yung mga nanikluhod, nanampalataya sa Panginoon. Vessels of wrath, yung mga ayaw sa Panginoon. Sa ganong mga responses nila, all of those will bring glory to God. Okay? And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared beforehand for glory. Yun ang tinatawag na foreordained, o yun ang tinatawag na foreknowledge ng Panginoon. Alam ng Panginoon kasi yun, na mangyayari yun. Even as whom He called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Okay? So, ngayon, John 3:36, maliwanag din ito. He who believes in the Son has everlasting life. So,
ikaw ay magdesisyon na sumampalataya sa Panginoon, you have everlasting life. Pero kung ayaw mo, he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So makita nyo ito, na talagang nandyan ang tao na ayaw sa Diyos, nandyan ang tao naman na gusto sa Panginoon. Of course, lahat naman tayo dati ayaw sa Diyos. Pero at that moment na dumating sa atin ang Ebanghelyo at dinala tayo ng Panginoon doon sa tinatawag threshold of decision, doon na-exercise ng taong kanyang free will, doon he is responsible and accountable. Any decision na i-render ng tao doon, whether in favor of God or against God, those will bring glory to God. Okay? So that's about God's will. Okay, now we're ready na discussin po natin ito. Why and how did God harden the heart of Pharaoh? Kasi doon binabanggit natin o binabasa natin kanina, ang gustong patigasin ng Panginoon, pinapatigas niya. So ang tanong ngayon, bakit ginawa ito ng Panginoon kay Pharaoh at paano niya ito ginawa? Ha? Kapritso lang ba ito ng Panginoon? Gusto lang talaga niya na patigasin ang puso ni Paraon? Wala ba ng participation si Paraon dito? Gusto rin sana niyang sumamba sa tunay at buhay na Diyos, pero pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Ganun ba yun? Let's study this. Okay? Now, God's sovereignty knew that Pharaoh will harden his heart. True or false? God sovereignly knew that Pharaoh will harden his heart. True or false? Of course, it is true. Alam ng Panginoon yan. Kaya nga, for knowledge, alam niya na mangyayari ito, magdidesisyon si Pharaoh na patitigasin niya ang kanyang puso. Okay? Pangalawa, Pharaoh's persistent rebellion against God's will causes his heart to harden and God allows it. Ang patuloy na pag-rebelde ni Paraon laban sa Diyos, yun ang maging dahilan na ang kanyang puso ay tumitigas at pinatigas ng Diyos, tinulutan ng Panginoon. Okay? Proper understanding of the will of the Lord. So, tingnan natin ang mga verses na ito. Tingnan yung maigi ang future tense diyan. Exodus 7:13, and I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. Puturo yun. Sabi, and I will harden Pharaoh's heart. Kinasabihan niya si Moses. Okay? Ang sumunod, si Pharaoh nagharden ng kanyang puso. But when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart. Personal responsibility po yan ni Paraon. Ha? There was relief already. Inalis na yung salot na ginawa ni Moses at ni Aaron. So, dapat sana, tanda na yun na mapakita niyo ng kapangyarihan ng Panginoon, dapat manikluhod na siya doon at sumamba sa tunay at buhay na Diyos. Ayawan na yung mga Diyos-Diyosan. Pero hindi. He hardened his heart and did not heed them as the Lord had said. Ang tanong, decision ba ni Pharaoh yun? No. No. Of course, yes. Hindi po Diyos ang nagdesisyon dyan na i-harden ang puso ni Pharaoh. Diyan sa moment na yan, it was Pharaoh's decision to harden his heart. Tama? Another verse. But Pharaoh hardened his heart at this time also. Neither would he let the people go. Nagpatuloy na pinapatigas ni Pharaoh ang kanyang puso. He hardened his heart. Tinutulutan ng Panginoon. Yes. Pharaoh hardened his heart. At this time also. Persistent. Okay? And then, Exodus 9:34. And when Pharaoh saw that the rain, the hail, and the thunder had ceased, he sinned yet more. Nagpatuloy pa siya sa kasalanan. Nakita na niya na yung salot na ibinigay ng Panginoon, pinatigil ng Panginoon, pamagitan ni Moses. Tumigil na yon. Tanda muli na talagang nagpapakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan
kaysa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Dapat sana si Pharaoh ay magsisi na. Pero hindi. Lalo siyang nagpatuloy sa kasalanan. And I tell you, mga kapatid, mga kaibigan, kung palagi niyong napapakinggan ang salita ng Panginoon pero pinapatigas ninyo ang inyong puso, dahil gusto niyo magpatuloy sa kasalanan, katulad ni Paraon, sabihin ko po sa inyo, you are hardening your heart more. And when God finally will allow it, then He will harden your heart. Okay? Tingnan niyo itong verse na ito. Past tense na, ano po? Doon sa binasa natin kanina, I will harden your heart. Sa process na yon, si Paraon nag-exercise ng kanyang desisyon, ayaw niyo sa Panginoon. So, inalaw ng Panginoon. So, Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened, past tense po yon, Pharaoh's heart. And He did not let the children of Israel go out of His land. Tinulutan ng Panginoon, okay, ayaw mo talaga? Sige, patitigasin ko ang iyong puso. Yun po ang ibig sabihin ng kalooban ng Panginoon na sovereign ang kanyang kalooban at magdesisyon ang sino mang tao laban sa kanya, mag-glorify pa rin ang Panginoon. Accountable pa rin ang tao na nagdesisyon. Okay? That is sovereignty. Hindi na parang ang tao ay pwedeng mag-alibay na, hindi mo kasi ako pinili, kaya ito na, impyerno ako. No? Wala nang verse na, he who is chosen will be saved. And he who is not chosen or elected will go to hell. Wala. Believe ang word. And that word believe, mga kapatid, ay nagtuturo na mayroong free will ang tao para mag-decide. Okay po? Now, how God's mercy and grace work? Or how did God's mercy and grace work? Paano magtrabaho ang mercy ng Panginoon at ang grace ng Panginoon? Paano ito ibinibigay? Paano ito na-exercise? Sabi ng Panginoon, I will have mercy in those whom I want to have mercy. And grace, or He will give grace in whom He wanted to give grace. Di ba? Again, that's the will of God. Sovereign will of the Lord. Pero paano nga magtrabaho ito? Ito, tingnan niyo yung verse na ito. Not to the, rather, itong statement na ito, it does not work to the arrogant and stubborn sinner, but to those who humble themselves before God. Okay? Hindi po yung nagtatrabaho ang habag ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon sa mga arrogante, sa mga hambog na mga tao na ayaw magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Si Paraon, ano ba? Nagpakumbaba ba siya sa harapan ng Panginoon? Hindi. Hambog siya. Gusto nang ipakilala o ipaalam na siya talaga ang makapangyarihan at ang kanyang mga Diyos-Diyusan. Bagamat nakikita niya na ang kanyang mga Diyos-Diyusan ay isa-isa na talagang dinidestroy ng Panginoon. But he continued to be arrogant. So, kailangan siyang kahabagan? Hindi. Kailangan siya bigyan ng biyaya? Hindi. Ang verse sa Bible, ito po. Sige po, basahin natin. Psalms 147, 10 and 11. He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. Anong ibig sabihin yan? Sabihin mo malakas ka? Marami kang mga kabayo, malalakas ang mga kabayo. Sabi ng Panginoon, hindi ako na-impress dyan. I am not impressed. Huh? He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. The Lord takes pleasure in those who fear Him. Yung humahanga sa Kanya, in those who hope in His mercy. Sa mga umaasa sa Kanyang habag. Sino ba itong mga tao na umaasa sa Kanyang habag? Ang mga taong kinikilala nila ang kanilang sarili na talagang mahihina sila. Yun ang mga tao nagsasabi, Lord, kabagan mo ako, hindi ko kaya ito, kabagan mo ako. Yun po ang kinahahabagan ng Panginoon. So pag ang tao, magpapatuloy siya sa kahambugan, then he will not receive mercy. Pero pag ang tao ay magpakumbaba, then he receives mercy. Ganon din ang sinasabi sa James chapter 4, verse 6.
Sige po, basahin natin. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So, nakita po ninyo? Nagbibigay siya ng biyaya. No problem about that. And He is willing to give it. But then, ang tanong, are you a vessel of mercy? Or a vessel of destruction? Para bagang gusto kang bigyan ng tubig, pero yung, ano mo naman, yung baso mo naman, butas. Di ba? Ayaw mo ng tubig na yun. Oh. Pero yung isa, tama ang ganyang baso. Humble. Nagpapakumaba sa harapan ng Diyos. Then He will find mercy. He will receive grace. That is how the Lord works, mga kapatid. Hindi kapritsoso ang Diyos sa kanyang pagdidesisyon. Hindi po kapritsoso. At ang kalooban ng Panginoon, palaging consistent yan sa kanyang ugali. Hindi yan magkukontra. Tandaan po ninyo yan. Yes, ang kanyang kalooban ay sovereign. Pero hindi siya mag-interfere sa free will ng tao na siya mismong nagbigay. Maliwanag po yan sa mga pinakita nating mga talata. And then, ang Panginoon, anumang kanyang dedesisyonan, it is always for His glory. Kung ayaw mo, He will be glorified in justice and in wrath. Kung gusto mo, you exercise your free will in favor of God's will, then you will experience the glory of His love. Kumusta po kayo ngayon? Tandaan po ninyo ang Diyos na ito, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay Diyos ng hustisya. Nag-aanyaya siya ngayon sa lahat. Kaya nga, pwede ang tao magdesisyon eh. Kasi inaanyayahan, sabi ng Panginoon, whosoever will, let him come. Let him drink of the life, of the water of life freely. Makakapag-decide ka. Pero kung ayaw mo, ano mangyari? Itong Diyos na nag-invite sa'yo ngayon, pakinggan mo siya, depart from me, you cursed. Bakit? Kasi ayaw mo eh. Di ba? So sana, mga kapatid at mga kaibigan, makita natin ang mga katotohanan ito at maging tama, biblical ang pag-unawa natin sa tinatawag sovereignty of God or the sovereign will of the Lord. This is your servant for Christ's sake. Thank you po sa inyong panunood at sa inyong pag-share at sa inyong pananalangin, sa inyong mga comments. Thank you. God bless you all.